Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Josue, Kabanata 7, talata 1 hanggang 7. Ang kasalanan ni Akan. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Sabdi at apo sa tuhod ni Zerah mula sa lipi ni Juda, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Samantala, nagsugo si Josue ng ilang tao buhat sa Jericho upang lihim na magmanman sa lungsod ng Ai, na nasa silangan ng Bethel at malapit sa Bet-Aben. Pagbabalik nila'y, sinabi nila kay Josue, hindi na po kailangang pumaroon ang lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong pagurin ang lahat, sapagkat maliit lang ang lungsod na iyon, kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai. Ngunit sila'y naitaboy ng mga taga roon. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok, kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Josue, Panginoong Yahweh, bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipalilipol din lamang sa mga Amoreyo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Amen. Palang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo pa akong samahan sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikapitong kabanata, sa aklat ng Josue, versikulo 8 hanggang 14. Anong gagawin ko ngayong umurong sa kaaway ang bayang Israel? Mababalitaan ito ng mga Kananeyo at ng iba pang mga tagalupain ito, at pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ibangon ang inyong pangalan? Ganito ang tugon ni Yahweh. Tumindig ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Nilabag nila ang aking utos. Kumuha sila ng mga bagay na iniutos kong tupukin. May inumit sila, inilihim at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan kaya hindi sila makaharap sa kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Tumindig ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin, sapagkat ito ang sasabihin ko sa kanila. Ikaw rin, Israel, ay dapat tupukin sapagkat may nag-iingat sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos upang tupukin. Hindi kayo makaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Kaya bukas ng umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. Ang liping mapili ko sa pamamagitan ng sapalaran ay hahanay ayon sa kanilang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay hahanay rin sa kanilang sambahayanan. At ang sambahayang mapili ko ay hahanay na isa-isa. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Josue, Kabanata 7, versikulo 15 hanggang 20. At ang sabi, ang taong ituturo ko na nagtago ng mga bagay na nakalang ihandog ng buo sa akin ay susunugin kasama ng pamilya niya at ng lahat ng ari-arian niya, dahil nilabag niya ang kasunduan ko at gumawa siya ng kahiyahiyang bagay sa Israel. Kinabukasan, maagang pinalapit ni Josue ang mga Israelita ayon sa lahi nila at napili ang angkan ni Juda. Pinalapit ang lahi ni Juda at napili ang angkan ni Zerah. Pinalapit ang angkan ni Zerah
at napili ang pamilya ni Zabdi. Pinalapit ang pamilya ni Zabdi at napili si Akan. Si Akan ay anak ni Carmi, si Carmi ay anak ni Zabdi, at si Zabdi ay anak ni Zera na mula sa angkan ni Juda. Sinabi ni Josue kay Akan, "Anak, parangalan mo ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Magsabi ka ng totoo sa harapan niya. Ano ang ginawa mo? Huwag mo itong ilihim sa akin." Sumagot si Akan, "Totoong nagkasala ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito po ang ginawa ko." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Joshua, chapter 7, verse 21 to 26. Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia at ang 200 siklong pilak at ang isang dila na ginto na 50 siklo ang timbang, ay akin niyang inimbot at aking kinuha at narito nang kukubli ang sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Sa gayoy, nagsugo si Jose ng mga sugo at kanilang tinakbo ang tolda at narito nakakubli sa kanilang tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. At kanyang kinuha sa gitna ng tolda at dinala kay Jose at sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang inilapag sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Jose at ng buong Israel ng kanyang kasama niya si Akan na ang anak na Zera at ang pilak at ang balabal at ang dila na ginto at ang kanyang mga anak na lalaki at babae at kanyang mga baka at ang kanyang mga asno at kanyang mga tupa at ang kanyang tolda at ang lahat niyang tinatangkilik at kanilang isinumpa sa libis ni Angkor. At sinabi ni Jose, "Bakit mo kami binagabag? Babagabin ka sa araw na ito ng Panginoon." At binato siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nila sila sa apoy at binato sila ng mga bato. At kanilang binuntunan siya ng malaking bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito at ang Panginoon ay nagpigil ng kabangisan ng kanyang galit. Kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na ang libis ni Akor hanggang sa araw na ito. This is the word of God. Amen.